Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong reaction video dito sa retirement benefit qualifying condition and manner of filing. Dito sa mga retirement, sa mga pensioner. Alright, panoorin po natin yan. And without further ado, let's watch. Alright. Ayan, let's get it on. Ayan. So, kita na po ba, Ma'am Louise? And Ma'am Abby? Yes po, Ma'am Chris. We can see your presentation and we can hear you loud and clear. Okay. So, thank you so much for that, Ma'am Louise. So, mabuting araw po mga eskwela. So, ngayon po, ang unang topic natin this morning is all about the retirement benefit. So, kung mapapansin niyo po, sabi nga po ng aming Department Manager 3, talagang yung mga topic po natin ngayon is more on about sa retirement benefit, kung paano rin po yun sa AKAP at saka yun sa pension loan. So ngayon po alam ko mga excited na tayo, kung may mga kakilala pa kayo na gusto pang umaten, hindi lang po ito sa mga magre-retire na, baka mamaya merong mga gusto rin pong umaten, na kahit mga bata pa para at least alam po nila yung kanilang kailangan gawin, kapag po dumating yung time na sila ay magre-retire na. So for the retirement benefit, first, ito po yung definition natin, it is a cash benefit paid to a member who can no longer work due to old age. So dito, iniisip na natin if may makukuha ba tayong retirement benefit sa SSS. So ano-ano po ba yung mga qualifying condition? Ayan na, patandaan guys, yung mga retirement benefit, cash benefit paid to member who can longer work due to old age. Ayan, sa mga for us to be to avail or to be qualified po for the retirement benefit. So first, actually tatlo lang naman po yung mga kailangan dito, mga qualifications. So first is yung age. Second is your contribution. Third is kung nagtatrabaho ka pa ba or separated ka na po ba sa employment po ninyo or cease to be self-employed na ba. So yun lang po yung titignan natin dyan. So for this slide, so 60 years old, actually 60 to 64 years old po yan. That would be the optional retirement if in case at least naka 120 months contribution na kayo and no longer working or cease to be self-employed. Ibig sabihin, kahit na... Ayan, dapat naka 120 months para maka-avail kayo ng pension sa inyong pagtanda. Ay 60 years old na, pero wala pang 120 months or meron ng 120 months pero nagtatrabaho ka pa rin. So, tuloy-tuloy pa rin po tuloy-tuloy pa rin po yung contributions po natin until such time na mag-65 tayo. Kasi ayan, hanggang 65, 65 years old para po, mapunuan yung 120. Yung technical retirement. So, for the 65 years old, at least naka 120 months contribution ka na at kahit nagtatrabaho ka pa, pwede ka na pong mag-file ng retirement benefit. So, dito makikita din po natin na meron tayong batas para po sa mine workers, either surface or underground mine worker man po ito under RA number 10757 effective April 27, 2016 for those surface or underground mine workers po na edad 50 years old, yan na po yung kanilang optional retirement. 60 years old naman for the technical retirement. While for our race, we're Chucky, under Republic Act number 10789, 55 years old naman yung technical retirement. And kailangan po nag-retire sila not earlier than May 24, 2016. And they have been a mine workers or race or Chucky for at least 5 years. So for the types of payment for retirement pension, bakit sinabi kanina na at least naka 120 months contribution man lang for you to have a monthly pension, 'di ba? Ito na yung pinakahihintay natin 'di ba? Lahat ng mga pinagpagura natin, pinaghirapan ayan yung monthly pension natin at the time na tayo ay mag-retire na, at least may isip natin na monthly may makukuha po tayo. So, monthly pension, a lifetime cash benefit paid to a retiree who has at least 120 contributions prior to semester of retirement. So, ibig sabihin po, ayan Ayan lifetime can benefit sa paid for retirement. Prior, pag tinignan po natin, prior po sa semestre. So, ngayon po ay March na. So, ibig sabihin, titingnan natin, tatanggalin natin yung mula October last year up to March this year, Tingnan natin mula ba September and prior to that, naka at least 120 months contributions ka ba para po ma-qualify ka for the monthly pension. And ang kagandahan po nito, if in case na na-met nyo, at least ang term kasi namin, ibig sabihin, this is the minimum requirement. So, if in case mas malaki pa, sabi ng iba, 200, 300, almost 400 na nga po yung contributions ko kay SSS. So, at least, mas malaki yung aasahan natin magiging pension natin in the future. So dito po notation din namin, if in case po that you are qualified for monthly pension, the member has the option to receive in advance the aggregate amount of his or her 18 months pension. Kadalasan ito talagang binabanggit namin to kapag po yung mga
pensioner natin o yung mga nagpa-file for retirement is medyo may edad na. Kumbaga siguro, kinumpleto lang nila yung contributions nila para lang pong monthly pension sila. So isa po yan si tinatanong po namin. At least, diba, sabi nga natin, yung first 18 months makuha na nila. And then, if in God's grace, in God's mercy, on the 19th month, 20th month, or hanggat kailan pa po siya malakas at buhay, diba, magtutuloy-tuloy na yung magiging pension niya. Then lump sum naman, ito naman po kapag hindi tayo nakakumpleto ng at least 120 months contribution. Ito yung monthly pension. Ayan, tuloy-tuloy pa rin yan, lifetime na makukuha. Pero 18 months before bago mag-pension, no, sa monthly. Ito naman ang lump sum, panoorin natin. Kaya lang, one-time payment lamang siya and hindi namin siya masyadong ina-advise, no? Kasi pag sinabi nating lump sum, it's as if winidraw mo na lahat ng mga contributions mo. So after that, funeral na lang. Sayang naman, di ba? So kung hanggat maaari, no, makumpleto natin yung at least 120 months contribution. Paano man kunyari, 65 na ako sabi mo kanina, at the age of 65, pwede na akong mag-file. Pero lagi po nating tatandaan, yung qualifying condition. So 65 ka, kahit nagtatrabaho ka pa, and at least naka 120 months contribution ka. So at the age of 65, kung hindi ka pa kumpleto, no, hindi mo pa natapos na mabuo yung 120 months contributions po natin, pwede mo pang ipagpatuloy yung inyong hulog as voluntary member. To complete the required 120... Pwede pa pala, no, voluntary member ng SSS para mapunon lang ang 120 months contributions to be eligible to a monthly pension. Pero ang lagi lang din po namin, take note lang din po pinapaalalahanan din po namin na sabi nga natin, ito po kasing retirement benefit is one of the long-term benefit. Ibig sabihin, once a member is always a member. So kung meron tayong miyembro dito na nakikinig na 1950s, 60s, 70s pa, no, member na ni SSS, na hinto lang ng pagbabayad or paghuhulog, tapos nito lang siya talaga nagpatuloy, andun pa rin yung mga contributions niya. Kaya po hindi namin sinasabi na 10 years. Okay? Kasi kapag sinabing 10 years, di dapat pala tuloy-tuloy yung hulog niya, no? So dito sinasabi namin na 120 months contribution, ibig sabihin lahat ng mga inihulog mo kahit dating-dati pa yan, plus ngayon na nagpapatuloy ka, pagsasamahin yun, nandun pa rin po yun para mabuo yung 120 months contribution. So hopefully clear po sa atin yun, mga kaskwela. The next, ano ba yung mga additional benefits for retirement pensioners? So bukod po dun, no, sa monthly pension, meron din po tayong aasahan na 13-month pension. Ayan, may 13-month pension, payable every month of December yan. At meron kayong parang bonus, no? Dependents and pension, retirement of dependents. Payable every month of December. Kaya po yung mga lolo, lola, nanay, tatay natin, tuwan-tuwa po yan pag December kasi doble, no, yung kanyang nakukuhang pension. Kaya po, mapapansin nyo, kapag Pasko, ang dami niyang pamigay sa kanyang mga apo, no. And then, we also have independence pension for retired members' dependents naman. So, sino po ba yung mga dependents na to? So, meron tayong 4 na klase ng anak. Legitimate. So, legitimate po anak sa asawang pinakasalan, kahit sa simbahan, religion pa yan, or kahit po sa West yan, diba, sa judge po yan. Basta po, lehitimo yung kasal. Okay? So, kapag po kasal muna, bago sila nagkaanak, so legitimate ang tawag natin. Pero kapag po nagkaanak muna, bago sila nakapagpakasal, legitimated po si baby. Then, legally adopted naman, kailangan po may court order, Hindi po pwedeng basta nalang pinaampon sa inyo yung bata, tapos aariin mo na akin yan. Okay, dapat may legal papers tayo. And illegitimate children. Kaya lang syempre, hindi naman po kasi kasalanan ng bata yun. Okay, kaya po kasali po sila. Kaya lang syempre, 5 minor children, beginning from the youngest, but by order of preference yan. So pag sinabi nating order preference, ano po ba yung pagkakasunod-sunod dito? So sila po yung, yan po yung pagkakasunod-sunod na hahanapin po namin. Until such time, at least makalima kami. Ayan, makalima na pong mahanap namin. So next po is, below 21 years old. So ayan po yung mga dependents, no, na policy nila. Anong sexual preference pa po yan? Kasi laging sinasabi na iba pag babae, ma'am, 18, pag lalaki, 21 yung legal age, no? Pero po kay SSS, below 21 years old, babae, lalaki, o ano pa man po yan. Okay? Ayan, below 21, no? May dependents makukuha. Dead lang na, unmarried and not gainfully employed, and syempre buhay pa, na yan. And, if in case naman po, na over 21 years of age na pala na yung mga anak natin, pero physically or mentally incapacitated pala sila, acquired during minority. So, ang mangyayari dyan, lifetime yung magiging pension niya. So, kasabay ni retiree pensioner. Ayan, kahit po mamatay si pensioner natin sa death, tuloy pa rin po yung pension nitong physically or mentally incapacitated po niyang anak. Okay?
The next po is, paano naman natin malalaman yung date of retirement? So, tandaan natin to ha, kasi ito yung nagiging basis namin for the computation. So, una titingnan natin is, employed pa ba siya at the time na siya ay 60 to 64 years old? Kasi kung employed pa po siya, ang titingnan natin is yung date of separation. Kasi diba sabi nga natin kanina, voluntary po yan, yung retirement na yan. So, nasa kanya kung wala pang 65, gusto niya na po talagang mag-retire na. Okay? So, date of separation from employment ang titingnan po natin. Kung already separated naman na, 'di ba? Meron tayong mga companies no na nag-o-offer sila ng mga early retirement. O kaya naman nahinto na talaga siya ng nahinto na talaga siya ng pagtatrabaho o kaya naman po ayaw niya na mag-business no tapos wala pa siyang 60 years old. So hintayin na lang niya ika-60th birthday po niya. Provided ulit na at least naka 120 months contribution na siya. Pag 65th birthday naman po, regardless if employed or not. So, yan po yung binabanggit ko kanina na compulsory retirement na siya, provided once again na at least naka 120 months contribution na siya, regardless kung employed or not siya. Ay, inuulit ko, baka sabi na iba, paulit-ulit naman si ma'am kasi may mga bagong dating pa nating mga kaskwela. So, para po makasunod sila dun sa takbo ng usapan natin kanina. And lastly, ito po yung sinasabi ko kanina na what if naghabol lang pala. Ayan, naghabol lang pala siya ng contribution. So, sabi niya, kailangan makumpleto ko yung 120, ayoko na lang sa may makuha ko. So kahit 82 years old na ako, itutuloy ko pa rin yan para makumpleto ko. At dahil kinumpleto niya lang yung ika-120th contribution, ang pagpapasihan po natin dito is the month after the semester. So ibig sabihin po niyan, kung ito pong tatlo, yan yung pinaliwanag ko kanina na i-exclude natin yung semestre, di ba, ng pagre-retiro niya. Dito naman po, dahil nagkumpleto lang siya ng 120th contribution. Ayan yung lump sum, no? Or kinumpleto lang pag 65 niya. Pwede siya magdagdag uli. So, kailan ba ika-120th contribution niya? So, sabihin natin na ang ika-120th niya po is yung ngayon po, no, March. Ayan, so first quarter. So, dito naman, ang gagawin naman natin, paano naman tayo? Prospective naman. Ayan, so, ano ba yung susunod natin na quarter? So, second quarter. So, yung susunod is April to June. So, ibig sabihin, July mo, pag nagtanong sa inyo na, ang ika-120th contribution ko po is, March. So, sabihin mo po sa kanya, July siya mag-file. Okay? Kasi kapag sinabi nating July, kahit i-exclude pa natin yung semestre nung huli niyang hulog, isipin po natin yan kung July po. So, kung uulitin natin, no, yung ginawa natin dito sa tatlo. So, July is under the third quarter. So, balik tayo ng another quarter backward. That would be April to June. So, April to September, tinanggal natin. Ayan. So, ang pinakalas niyang hulog is March. So, ibig sabihin, pasok pa rin yung ika-120th contribution niya. Okay? So, ganun po. Mamaya mas mapapaliwanag ko yan kasi ipapaliwanag din natin kung paano po compute. Okay? So, next po, how to compute? Ayan, intindihan nyo guys at sundan lang ito yung Monty Python ating eskwela sa webinar. natin. So, dito po, it will depends on the following 3 factors. So, sabi nga po natin, no, titingnan din kasi natin dyan kung ilan po yung na-contribute po ninyo, magkano po ba yung mga contributions po ninyo. Ayan, so may tinatawag tayong average monthly salary credit. Kasi yung iba akala nila, no, pag nakikita nila, ano pala, 10,000 pala hinuhulog ko. Hindi po, monthly salary credit po yun. Parang ganito yan Pinakamababa natin is 560, di ba, yung contributions natin. Pero hindi yun yung basis namin pag nagko-compute. Ang basis namin is the monthly salary credit, which is 4,000. Yun yung minimum monthly salary credit natin. Okay, so yun po yung magiging basis natin for the average monthly salary credit. The next po is credited years of service. Gaano na ba katagal naging membro ni SSS itong si member natin? And lastly, kung may dependent children pa, if any. So yung sabi nga natin 5 minor children, beginning from the youngest, with the order of preference po. So ngayon, nabanggit ko kanina si average monthly salary credit. May nakarinig na ba sa inyo na taasan mo yung last 5 years mo, mas tataas yung makukuha mong pension? Baka siguro iba na naririnig po yung ganon. Siguro kasi ang iniisip nila is ito, yung number 1. Pero alam niyo po ba, dalawa na yung computation natin for the average monthly salary credit. So whichever bears the highest, yun po yung ibibigay po natin. Whichever resulted, the higher value will be used in the computation po. So siguro ito yung sinasabi nila na sum of the last 60 monthly salary credits mo. Pero nakakalimutan nila na may divisor po yan, divided by 60 pa yan. So, if in case na mas malaki pala, no, na ibig sabihin mas marami ka palang naihulog, kasi lahat ng monthly salary credits mo prior sa semestre ng pagre-retiro, i-divide natin kung ilan yung naihulog mo in the same period. So, kung ano pong mas mataas dyan sa dalawa, yun yung magiging basis natin. To compute naman, for the credited years of service, we will use this formula. So, parang ano po yan, pag sa math, di ba?
may mga ano po yan may mga katumbas na na ano po yan, meaning kapag may A plus B plus C. So pag A plus B plus C po yan, ito po yung Alright, ito po ang computation for a member of covered prior to January 1985, no? mga members natin. Ito yung gagamitin natin formula. Kung yung member natin ay covered na prior pa, bago pa sa January 1985. Okay? Pero if in case on or after January 1985, B plus C na lang. Okay? So, ang ibig sabihin po niyan sa letter A, ito po yung number of calendar years from date of coverage up to 1984. Okay? So, bibilangin natin na pag sinabi natin, ano yan from, di ba, ang term natin. From up to. So, bibilangin natin, sabihin natin kunyari 1980. Kunyari 1980. So, bibilangin natin, kasama yung 1980 sa bilang. So, 80, 81, 82, 83, 84. So, may 5 na credited years of service. So, ganun po yung pagbibilangtan. And it doesn't matter kung may hulog o wala. Basta po ang titignan natin is kailan po ba siya, yung date of coverage niya, kailan po ba siya naging member ni SSS. Ibig sabihin, kailan ba siya unang naging employed, di ba? Kailan po ba siya na-report ng employer niya? Or, kung self-employed naman siya, kailan po ba siya unang naghulog ng contribution niya as self-employed? Okay? Kasi hindi naman pwedeng voluntary agad. So, ang sample ko is employed saka self-employed lang. And Alright, yan ang computation for member covered on other January, no? from sa letter B naman, 1985. dahil hanggang 1984 lang yung pinagbasihan natin. Sa letter B, from 1985 to 2001 naman. So, tulad din sa letter A, no, pag sinabing from, kasama yan. Okay? So, hindi mo siya ililis. Hindi mo i-minus yung 2001 sa 1985. So, kung bibilangin natin siya, sabihin natin with at least 6 monthly contribution siya, na ibig sabihin kung ang naihulog lang niya that year, kunyari 1985, 5 lang. 0. 1986, naku, 3 lang yung naihulog niya, 0 pa rin. Pero 1987, ma'am, naka 9 months siya May 1 credited years of service siya. Ganun po yun. Okay? So, sabihin natin, may 6 monthly contribution siya magmula noong 1985 to 2001. Equivalent po yan sa 17. O, bilangin maigi ha, baka 16 po yung maging answer natin. Dahil hindi po natin siya ima-minus. Then, letter C, from January 2002 up to the present na po yan. So, medyo, kung mapapansin nyo po, sinisimplified namin no, yung explanation dito. So, tatandaan lang natin, from January 2002 up to the present, divisible by 12 na siya. Ibig sabihin, kung sa letter B kanina, ang sample ko 1986, di ba? Sabi ko, may 3 siya, 0. Pero sa letter C, kung 2002 nangyari yun, may 3 siya, divide natin sa 12, may 0.25 siya. So, kumbaga, nakaka-earn pa rin ng point something yung mga inihuhulog niya. At para makabuo ka ng 1 CYS dito, dapat buong taon talaga meron. Okay? Pero at least, kahit di natin mabuo, divisible by 12 naman, may na-earn pa rin na point something. So, hopefully, clear po tayo dito. Ayan, kasi mamaya tuturuan ko na kayo ng computation. So, kung naintindihang maigi, no, yung Alright, ito ang the highest amount derived from using these 3 formulas. average monthly salary credit and credited years of service po. Ito naman yung formula natin for monthly pension. Okay, so ito yung gagamitin natin sa sample. Ayan. Pero if in case na kunyari may nagtanong sa inyo, kasi ma'am 20,000 yung average monthly salary credit ko. Tapos, parang hindi naman siya sure. Sinabi niya lang sa inyo, wala naman siya pinakitang any document to prove na 20,000 yung average monthly salary credit niya. So, ang pinaka-safe answer dyan, itong number 2. Okay? So, 40% ng 20,000, magkano po yun? 8,000. Pero syempre, dapat ang sagot dyan, more or less po 8,000. Kasi syempre, mag-vary yan. Gano'ng katagal ka na bang member ni SS, may dependence ka pa ba, ganyan. So, ito po yan po yung number 2. Sa number 3 naman, if in case na ang nagtatanong sa'yo is, sabi niya, naku, magmula nung nagsimula akong member ni SS, pa lang yan 80 pa lang yung minimum nun, naging 90, 110, 240, 390. Ngayon nga, di ba, 560 na siya, Plus 10 kapag employed ka kasi may easy na 10 pesos, so 570. So, nandun lang talaga ako, So, ang sagot natin dyan, 1,000 per month, if with less than 10 credited years of service. Yan po yung kinocompute natin kanina, ha, yung pinapaliwanag ko. And this is for total disability and death. Kapag naman po, if 10 credited years of service, 1,2 per month yan. Pag 20 naman, 2,400 per month. So once again, this is for those na talagang mababa, yung mga hinuhulog niya magmula pa noon. Pero, alam din natin lahat, na starting January 2017, may 1,000 additional benefit. And 13-month pension po yan, every December equivalent to 1-month pension. So, ibig sabihin, ang pinakamababa na benefit na starting ng January 2017, instead ng 1,000,
2,000 na yan. Ito 2,000, 2,000, 2,200, 3,400 na po siya. Kasi ang kagandahan po ng additional benefit, what's the difference between pension increase and additional benefit? Pag sinabi Ayan, tumataas din, no? Nag-increase talaga. yung pension increase, hindi natin ramdam eh, diba? Parang 22 times nag-increase ng pension, pero hindi naramdaman ng lahat, diba? Ang nakaramdam lang talaga, yung mga pensioner that time. Kasi sila po yung nakinabang, diba? Kasi sila po yung nagpe-pension that time. Pero, on the 23rd, ang term na ginamit is additional. So, ibig sabihin po ng additional benefit, kahit yung mga magpe-pension pa lang ngayon, kahit yung mga kaka-member pa lang ngayon, until such time mag-pension sila, kasama po kayong lahat doon sa 1,000 additional benefit. Okay? So, hopefully clear ha. Ngayon, kung medyo, ayan, nalilito na kayo dito, MDAS rule po kasi yan, so bibigyan ko kayo ng shortcut. Tapos, hopefully, habang nakikinig kayo, sabayan niyo po ko ha, sa pagko-compute mamaya, kasi ito yung gagamitin ko, pero ito po sana yung gamitin nyo. Okay, bigyan ko po kayo ng time para mag-screenshot. Palagay po kung SSD. Ayan, nag-online selling lang. So, check natin. Nag-i-screenshot na po ba tayo? Para po tingnan. Ayan, pa-screenshot para alam nyo yung computation. Lalo na sa mga mag-retire sa inyong benefit. Kung makakasagot, no, sa computation, and kahit po sa mga makakapanood nito sa later time, na yung iba kasi hindi daw po maka-attend ngayon, susunod na lang daw, titignan na lang nila sa recorded session, no, pag na-post na sa YouTube, hopefully, makisabay din po kayo ng pag-compute. So, tignan natin kung tama. Okay? So, 1, 2, 3, 3, 2, 1, sana tapos na po mag-screenshot. So, sample computation na po tayo ngayon. And alright, ito yung sample quotation. Paano? Disclaimer ako dito kasi may nagtanong dati, sino po si Isagani? So ito po, disclaimer lang namin. Yung mga sample po namin dito, sample lang po yan. Medyo gawa lang po na malikhain isipan ng aming mga kasamahan. Ayan yung mga pangalan po dito. So dito po si Isagani daw, 5 for his retirement benefit effective January 28, 2023. So compute daw po natin yung monthly retirement pension. So, dahil January 28, 2023, yung pagpa-file niya ng retirement benefit, ayan, so isipin natin siguro 60 to 64 years old pa lang to, no? So, gagawin natin ngayon is tatanggalin natin, determine natin yung i-exclude natin na semester of contingency. Okay, so siguro kanina may nakita kong question na eh. May nakita na kaming unang question. So, hopefully, nakikinig siya ngayon, ayan, at siguro magigets niya na agad, no, kapag po nakinig ngayon, kung paano po yun. So, dahil po, January 2023 siya nag-retire. So, first quarter po yun, then we need to move another quarter backward, diba? Kaya po ang tinanggal natin dito, di na namin pinakita si 2023, is October to December 2022. So, tinanggal na natin yung semestre ng pagre-retiro niya. Ngayon, sabi kanina, hanapin natin yung 60 months, diba? Backward. So, yun yung unang computation ng average monthly salary credit. So, mamaya babanggitin ko naman yung isa pa. Okay, di ko na po kayo papahirapan. So, dahil yan po yung mga nakalagay na monthly salary credit niya, hanapin daw natin, no, i-add natin yung last 60 monthly salary credit prior to semester of contingency and di-divide natin sa 60 para makuha natin yung average monthly salary credit. So, ito yung pinaka-total niyan nung 60 months niya. And then, divide natin by 60. Ang lumabas po is 15,750. And dahil ayoko na po kayong pahirapan pa, ayan, kinumpute ko na lang din, no, yung sample natin. So, ang magiging answer po kasi kung yung number 2 yung gagamitin natin is 10,937. So, sabi ko kanina, whichever bears the highest amount, yun yung gagamitin natin. So, for sure, obvious naman, no, na ang mas mataas naman talaga, no, si 15,750. So, ito na po yung magiging basis natin for the average monthly salary credit. So, sabi kanina, sa letter C, total number of contributions paid beginning January 2002 up to the month prior to the semester of contingency divided by 12. So, ito yung mga hulog po niya, no, nung sa letter C po niya, beginning from January 2002 up to yung month prior sa semester. So, hanggang September 2022. So, credited years of service naman po ang binibilang natin dito. So, 249 divided by 12 is equivalent to 20.75. Sa letter B naman, sabi dito, kailangan daw at least may 6 months contribution from 1985 to 2001. So, makikita po natin na lahat naman po umabot ng at least 6 months. So, may tatlo po siya dyan. And dahil 1999 lang naman po siya naging member ni SS, 0 yung letter A niya. So, ang equivalent po ng CYS niya, credited years of service is 23.75. Then, the average monthly salary credit is equivalent to 15,750. So, kapag kinumpute natin, sige nga po, titignan ko rin sa ating chat facility, nakasunod po ba? Magkano kaya yung magiging pension ni Isagani? Gamit po yung number 1 and number 2.
May nakasunod po ba? Ayan, mukhang tahimik talaga, nakikinig na maigi ang ating mga ka-eskwela. Okay. O, diba? Saktong-sakto. Tinitignan ko yung mga questions nyo po dito eh. And nakakatuwa, no? Kasi talagang about retirement naman ang mga questions po ninyo. Okay. So, number 1, tingnan natin ha, kung tama po yung naging answer natin. Kung gamit nyo po yung short computation natin kanina. So, ito yung long term naman. So, tingnan natin kung pareho ng answer. So, 7,781.25 po siya. 40% naman ang average monthly salary credit, which is 15,750 is equivalent to 6,300. Then, sabi nga po natin, since mataas yung monthly salary credit ni member, most probably hindi itong third computation na yung gagamitin natin. But just for the sake of argument, to show the amount due if you use this formula, syempre po, more than 20 naman, diba? 20 or more CYS po, no? Kahit na pinakamababa pa, yung inihuhulog po niya, isa galing is qualified to a minimum pension of 2,400. So, titingnan natin dito sa tatlo. Ano po ba yung pinakamataas? Doon po sa na-compute natin. So, syempre, ang bibigay natin kay Isagani is yung number 1. So, 7,781.25. So, ngayon marunong na po tayo mag-compute. Pero don't worry, kasi if in case po, ay nakakatuwa, may sayang, puro anonymous naman yung mga pangalan, pero very good. 7,781.25, 63, ayan. So, sinagot nila pareho, very good po. Mga kaskwela, nakakatuwa, no? Kasi nakakasunod po tayo. So, ngayon nalaman po natin, sabi ko nga, don't worry kasi computer computes naman. Ayan. So, pwede nyo, actually, makikita nyo naman po yan. Kunyari, ngayon pa lang, no, gusto mo nang malaman, magkano kaya yung magiging retirement benefit? Ayan, alamin nyo kung magkano ang retirement sa inyong competition na ito dito sa webinar ng retirement benefit ng SSS. Alright, maraming salamat sa panonood, pagkikinig dito kay Rob Trip. And see us again sa ating the next one, and peace out.